Sa loob ng mahigit isang siglo, ang buong mundo ng sasakyan ay pinamahalaan lamang ng tatlong malalakas na bansa, ang Germany, Japan at United States. Kapag naririnig natin ang mga pangalang gaya ng Toyota, Volkswagen, Mercedes at Ford, ang agad na pumasok sa isip natin ay ang tibay at mataas na kalidad ng kanilang mga gawa. Ang mga kumpanyang ito ay hindi lang basta mga negosyo dahil sila ang nagsilbing pundasyon ng ekonomiya ng kani-kanilang bansa sa loob ng napakahabang panahon. Ngunit sa loob lamang ng huling 3 taon ay tila nagkaroon ng malawakang pagbagsak sa industriyang ito na hindi inaasahan ng marami. Ang Mercedes ay nakita ang kanilang kita na bumagsak ng mahigit 28%, habang ang Porsche naman ay nawalan ng halos lahat ng kanilang kinikita sa loob lamang ng 1 taon. Maging ang Volkswagen ay nag-anunsyo na tatanggalin na nila ang 50,000 empleyado dahil sa tindi ng krisis na nararanasan nila ngayon. Ang nakagulat sa lahat ay ang katotohanan na ang dahilan ng pagbagsak na ito ay nagmula sa isang kumpanya na dati ay pinagtatawanan lang ng marami. Paano nga ba nagawa ng isang maliit na gawaan ng baterya na pabagsakin ang mga higante ng kalsada sa loob lamang ng maikling panahon? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ang kumpanyang ito ay walang iba kundi ang BYD mula sa China. Noong taong 2003, ang BYD ay gumagawa lamang ng mga simpleng baterya para sa mga cellphone at iba pang kagamitan. Sa katunayan, noong tinanong ang sikat na negosyante na si Elon Musk sa isang interview kung natatakot ba siya sa BYD, hinalakhakan lang niya ang ideyang ito dahil para sa kanya ay sobrang layo ng kalidad ng BYD sa kanyang kumpanya na Tesla. Ngunit ngayong 2026, sigurado ako na hindi na tumatawa si Musk dahil ang BYD na ngayon ang nagbebenta ng pinakamaraming electric car sa buong mundo. Maraming tao ang nag-aakala na nanalo lang sila dahil sa loob lang sila ng China nagbebenta, pero ang totoo ay mas malala pa ang nangyayari dahil unti-unti na nilang sinasakop ang bawat kontinente sa paraang hindi mapigilan ng kahit sino. Tingnan natin ang Southeast Asia kung saan ang pagbabago ay naging napakabilis at masakit para sa mga dating sikat na brand. Sa Thailand, nakuha ng BYD ang 40% ng merkado ng mga electric vehicle sa loob lamang ng 18 buwan. Ang resulta nito ay ang pagsasara ng pabrika ng Mitsubishi at ang malaking pagbawas ng produksyon ng Mazda. Maging sa Europe na teritoryo ng mga mamahaling sasakyan, unti-unti na ring kinakain ng mga Chinese brands ang benta ng mga sikat na pangalan gaya ng Audi at Renault. Ang tindi ng pressure ay ramdam na pati ang pinuno ng Germany ay kailangang lumipad patungong Beijing para makiusap na huwag namang patayin ng husto ang industriya ng kanilang bansa. Ang tunay na sikreto ng kanilang tagumpay ay ang taong nasa likod nito na si Wang Chuanfu. Noong 1995, isa lang siyang engineer na nangutang ng pera sa kanyang pinsan para magsimula ng maliit na talyer ng baterya. Noong bumili siya ng isang bangkaroteng pabrika ng sasakyan, pinagtawanan siya ng mga pahayagan dahil wala man lang siyang lisensya sa pagmamaneho noon. Pero ang naging lohika niya ay simple lang. Ang kinabukasan ng sasakyan ay wala sa makina kundi nasa baterya. Ang unang malaking desisyon na ginawa ni Wang Chuanfu para sa BYD ay ang pagtanggi na dumeskarte gaya ng ibang kumpanya. Kung titingnan natin, ang Tesla ay bumibili ng kanilang mga baterya mula sa Panasonic at ang Volkswagen naman ay umaasa sa daan-daang iba pang kumpanya para sa kanilang mga chips, makina at pati na ang salamin ng kanilang mga sasakyan. Pero ang BYD ay nagpasya na gawin ang lahat sa loob ng sarili nilang bakuran. Sila mismo ang gumagawa ng kanilang mga baterya, semiconductors, mga ilaw, at pati na ang software na ginagamit sa loob ng sasakyan. Noong nagkaroon ng malawakang kakulangan sa chips noong taong 2021 na nagpatigil sa produksyon ng halos lahat ng brand ng sasakyan, ang BYD ay hindi natinag dahil may sarili silang factory ng chips. Habang ang kanilang mga kalaban ay hirap na hirap, ang BYD ay lalong lumalakas
dahil kontrolado nila ang bawat parte ng kanilang negosyo mula sa simula hanggang sa dulo. Ang ikalawang desisyon nila ay ang pagtaya sa isang bagay na inakala ng marami na hindi na uso, ang mga hybrid na sasakyan. Habang ang lahat ng eksperto sa Amerika at Europe ay nagsasabing dapat purong electric lang ang gawin, tahimik na nagbuhos ng pera si Wang sa paggawa ng mga sasakyang pwedeng gamitan ng kuryente at gasolina. Sa mga malalaking lungsod sa China, kung saan mahirap maghanap ng saksakan ng kuryente, ito lang ang naging lohikal na solusyon para sa milyon-milyong tao. Noong na-realize ng mga taga-West na mas malaki ang benta ng hybrid ng BYD kaysa sa kabuang benta ng Tesla, huli na ang lahat. Ang diskarte na ito ang nagbigay sa kanila ng bilyon-bilyong kita na naging puhunan nila para sakalin ang kompetisyon sa buong mundo. Noong taong 2020, inilabas nila ang tinatawag na Blade Battery na mas mura, mas matagal malobat, at higit sa lahat ay hindi sumasabog kahit tusukin mo pa ng pako. Ang galing nito ay naging dahilan para pati ang Tesla ay mapilitang bumili ng baterya mula sa BYD para sa kanilang sariling mga sasakyan. Isipin nyo, ang kumpanyang pinagtawanan noon ni Elon Musk ay siya na ngayong nagbibigay ng buhay sa loob ng mga sasakyang Tesla. Ngunit sa likod ng magandang kwentong ito ng tagumpay, ay may isang katotohanang hindi madalas pag-usapan sa mga balita. Mula noong 2015 hanggang 2020, ang BYD ay nakatanggap ng bilyon-bilyong dolyar na tulong mula sa gobyerno ng China. Ang mas malaking problema na kinakaharap ng BYD ngayon ay ang usapin ng kanilang mga utang na hindi nakikita sa mga opisyal na ulat. Lumalabas na ang BYD ay nagbabayad sa kanilang mga supplier pagkatapos pa ng 9 na buwan, samantalang ang normal sa industriya ay 2 buwan lang. Para silang gumagamit ng pera ng ibang tao para mapanatili ang kanilang operasyon, isang gawain na nakita na natin noon sa mga kumpanyang biglang bumagsak sa China. Bukod dito, meron din silang tinatawag na zero-mileage used cars. Para lang masabing marami silang benta bawat buwan, inirerehistro nila ang mga bagong sasakyan sa pangalan ng mga dummy company at ibinebenta agad ito bilang second-hand kahit hindi pa naman talaga nagagamit. May mga litrato pa noong 2024 na nagpapakita ng libu-libong sasakyang BYD na nakatambak lang sa mga bakanting lote at unti-unting kinakalawang dahil wala naman talagang bumili sa mga ito. Hindi rin nawawala ang mga reklamo pagdating sa kalidad ng kanilang mga sasakyan. Noong nakaraang taon, kinailangan nilang bawiin ang mahigit 100,000 sasakyan dahil sa mga depekto na pwedeng magdulot ng sunog. Sa mga social media sa China, libu-libong tao ang nagrereklamo tungkol sa mga GPS na mali ang itinuturo o mga wiper na biglang tumitigil sa gitna ng malakas na ulan. Mayroon din silang kinakaharap na kaso sa Brazil dahil sa masamang kondisyon ng kanilang mga trabahador na pinagtatrabaho ng 14 na oras bawat araw ng walang pahinga. Ngayong 2026, nakikita na ang epekto nito sa kanilang kita dahil bumagsak ng malaki ang kanilang benta sa buong mundo. Maging ang gobyerno ng China ay nagbigay na ng babala na ang ginagawa nilang pakikipaggiyera sa presyo ay hindi na maganda para sa ekonomiya. Ang kwento ng BYD ay hindi lang tungkol sa isang kumpanya ng sasakyan, kundi tungkol sa kung paano binabago ng China ang paraan ng pagnenegosyo sa buong mundo. Kung sa tingin nyo ay ligtas na ang ibang industriya, nagkakamali kayo dahil may listahan na ang kanilang gobyerno kung anong mga sektor ang susunod nilang sasakupin. Ang mga dating patakaran sa pagnenegosyo na natutunan natin sa mga bansa gaya ng Amerika o Japan ay tila hindi nauubra sa makabagong panahon. Sa huli, ang mahalaga ay ang ating pagiging mapanuri sa bawat produktong ating tinatangkilik. Kayo ba, handa pa rin ba kayong bumili ng sasakyang galing sa mga kumpanyang may mga ganitong klaseng issue sa likod ng kanilang mabilis na pag-unlad? O mas pipiliin nyo pa rin ang mga subok na brand kahit mas mahal ang presyo nito? I-comment nyo ang inyong saloobin sa ibaba at pag-usapan natin ang hinaharap ng ating mga kalsada. Huwag rin kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento mula sa loob ng mundo ng teknolohiya at negosyo.